Isang karanasan ang hindi ko inaasahang mangyayari sa buhay ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Ito ang nangyari sa isang hapon habang kami ay pauwi na ng Maynila. 2 araw pagkatapos ng Pasko, noong pauwi na kami galing probinsya, nang may malakas na tunog ang napahinto sa aming paglalakbay. Ang lugar na iyon ay mapuno at parang walang dumadaan na sasakyan. Na-flat ata ang gulong o kaya ay may malaking bato kaming nadaanan, hindi namin alam. Napasilip si Papa, bumaba. Alalang-alala naman si Mama. Kami naman ng kuya ko naglalaro lang ng games sa PSP. Maya-maya pa ay bumalik ang papa ko sa sasakyan. Nakangiti at sinabing, lata lang ng soft drinks lang yung nadaanan natin. Sinilip din ni Mama at ng kuya. Nakita nilang gumugulong yung lata. Pagkatapos noon ay nagpatuloy na kami sa pagbabiyahe. Ano ba yan? Nakakainis naman yung mga nagkakalat na yan. Alam ba nilang nakakaperwisyo sila sa mga nagbabiyahe? Galit na sabi ng mama ko. Papalayo pa lang kami sa lugar na iyon. Napasilip ako sa bintana sa likuran ng sasakyan. Nagulat ako dahil may taong biglang tumayo sa pinaghintuan namin. Samantalang lata lang ng soft drinks ang nakita nila ni Mama. Natakot ako dahil biglang itong napatingin sa akin. Pula ang mga mata. Pero hinayaan ko na lang ito dahil naisip ko na modern na ngayon. Baka naka-contact lens lang yun, sabay tawa. Manggagabi na noon nang makauwi kami ng bahay. Nakakapagod pero masaya. Masaya talaga sa probinsya. Nakilala ko ang mga pinsan ko na makukulit at mga tito at tita kong mababait. Sana umuwi ulit kami next year kapag Pasko at sisiguraduhin kong doon na kami magse-celebrate ng New Year. Dali-dali akong umakyat at pumasok sa kwarto ko. Binuksan ko ang laptop at nag-Facebook. Online si Crush. At mas lalo pa akong kinilig dahil kachat ko siya. Sa kalagitnaan ng aming pagchat-chat ay biglang namatay ang laptop. Nag-restart ata. Hala, kuya! Sigaw ko habang papunta sa kwarto ng kuya ko. Isa pa sa pinagtataka ko ay biglang nagkulay pula at hindi black ang screen nito. Hala, nagkulay pula. Kuya! Uy! Hala, wala ata si kuya. Sabi ko sa sarili ko kaya sumilip ako sa kwarto niya. Pula? Bakit puro pula? Red ba ang kwarto ni kuya? Hoy, anong ginagawa mo dyan? Sigaw ng kuya ko sa akin. Pula ba ang kwarto mo, kuya? Kailan ka pa nagbago ng pintura? Mga tanong ko sa kanya. Hindi ang sagot niya sabay bukas ng pinto. Takang-taka ko dahil pagkakita ko wala namang pula na tela sa pinto. Ano bang kailangan mo? Bigla niyang natanong sa akin. Namatay kasi tong laptop ko. Sabay tutok ng laptop ko sa kanyang muka. Namatay yan? Tignan mo nga, online ka. Ang dami mo nga message kay boyfriend mo ba yan? Sabay tanong sa akin. Ha? Pero namatay ito kanina. Tsaka di ko siya boyfriend ha. Sigaw ko sa kanya sabay takbo papunta sa kwarto ko. Ali, kain na tayo. Bumaba ka na dyan. Boses sa bandang kusina. Boses ni Papa. Hala, si Papa. Teka pa! Sagot ko kay Papa. Pagbaba ko ng hagdan, may bigla akong narinig na boses sa likod ko. Boses ng kuya ko. Pero iba ang naramdaman ko sa boses na yun. Parang nakakakilabot, nakakatakot. Pagtingin ko sa kanya, pula ang mata niya. Hindi ko masyado nakita ang muka at katawan niya dahil tumalikod ako kaagad. Hindi ko alam kung bakit ayoko na siyang tignan. Ali, ano bang ginagawa mo dyan? Biglang tanong ng papa ko. Kasi po si kuya. Hala. Pagtataka kong sagot kay Papa. Alam mo namang galing tayong biyahe. Gutom ka. Kain na tayo.
sabi ni Papa. Sige po, sagot ko. Pagdating sa kusina, takang-taka ako dahil naroon naman ang kuya ko at nag-uusap sila ni Mama. Pero siguro nanloloko lang yon sa akin kaya nanahimik na lang ako. Napahaba ang usapan namin kaya gabi na ako nakabalik sa kwarto ko. Hindi ako makatulog dahil kakaisip sa mga bagay na hindi ko maintindihan. Yung malakas na tunog, yung tao na biglang tumayo sa pinaghintuan namin, yung laptop ko, yung mga pulang bagay na iyon at yung pulang mga mata. Ano kaya yun? Sino kaya siya? At ano ang kailangan niya? Lumipas ang New Year, back to classes na naman. Sa mga araw na iyon ay wala namang mga nangyaring hindi ko maintindihan. Nawala na rin yung takot ko tungkol sa mga taong pula ang mga mata. Siguro guni-guni ko lang yun. Hindi ko alam. Siyempre, mamimiss ko rin yung mga panahon na walang pasok. Namiss ko din yung mga classmate ko. Masaya din ang naging Christmas at New Year nila. Masaya ang pagbabalik sa klase. Mas na-enjoy ko kumpara noong nakaraang taon. Pero akala ko yung taong may pulang mata ay wala na. Hindi pa pala. Mas matindi pa pala ang pagpapakita niya sa akin. Papunta ako ng kantin nang may biglang tumawag sa akin. Hindi ko na ito pinansin dahil baka kaklase ko lang yon na gustong magpabili. Maya-maya pa ay biglang nahulog ang estudyante mula 3rd floor hanggang ground floor. Malakas ang pagbagsak, parang tunog nung nasasakyan kami. Hindi ko na nakita ang kanyang muka dahil nakatakip na ito at mga mata niya lang ang nakikita. Napaiyak ako sa pangyayaring iyon. Dahil hindi ko inaasahan na may mangyayaring pagpapatiwakal na estudyante sa school namin at mismong sa harapan ko pa ito nakita. Pula ang mga mata, yun lang ang palagi kong iniisip. Mula sa misteryong lalaki, laptop ko, yung estudyante na yon, hindi ko alam at patuloy pa rin siyang misteryo para sa akin. Isang umaga, sa library ay naghahanap ako ng lumang dyaryo para sa editorial ko nang aksidente kong mabasa ang balita tungkol sa isang lalaking nasagasaan na pula ang mga mata. 2 araw pagkatapos ng Pasko, 8:43 AM, araw at oras din ng pag-uwi namin. Ang huling nakakita lang sa biktima ay ang lata ng soft drinks na noon ay nakita nila Papa. Nagulat din ako sa article na ang mga humihinto sa daan na iyon ay nakakarinig ng malakas na tunog. Parang nasasagasaan ng tunog. At makikita mo lamang doon ay yung lata ng soft drinks. At maya-maya pa ay may magpapakita na lalaki na kulay pula ang mga mata. Kapag tumitig ka sa mga mata nito ay hindi ka natitigilan. Nabasa ko din na kaya ito nagpaparamdam dahil hinayaan lang siyang mabulok sa isang lugar at nung mga New Year lang siyang nailibing ng maayos. Nagulat ako sa mga nabasa ko. Kaya pala siya hindi nagpaparamdam noong New Year dahil doon lamang siya nailibing ng maayos. Pero may mga bagay lang ako na gusto kong paliwanagan na hanggang ngayon ay pinipilit ko pa rin hinahanap. Bakit hindi niya na lang ako tigilan? Ano ba ang kailangan niya? Pag-uwi ko sa bahay ay pagod na pagod akong kakaisip tungkol sa mga bagay na iyon kaya nagtungo ako sa kwarto ko. Hindi na ako nagbukas ng laptop at nag-online dahil gusto ko nang matulog. Minuto lang ang nakalipas nang biglang lumakas ang hangin at biglang bumukas ang bintana ng kwarto ko. Isasarado ko sana ang bintana nang may isang duguan na mukha ng lalaki ang nasa harap ko. Sobrang natakot ako sa nakita ko. Napatakbo at umiiyak ako papunta sa kwarto ng kuya ko. Hanggang ngayon, marami pa ring misteryo ang nangyayari sa akin. Katulad ng habang nagsusulat ako ng aking storya ay hindi pa rin siya tumatahimik na guluhin ako. Umaaligid pa rin siya sa paligid ko na hindi alam ang gagawin. Hindi ko alam kung ano ba ang pake niya sa akin. Tuwing lumilingon ako ay palagi ko siyang nakikita at ang kanyang mga pulang mga mata. Wala akong kakayahanang makipag-usap sa kanya. Ano ba talaga ang pakay niya? Hindi ko alam.